Nagising kang gabi-gabi para akong makita. Hindi ba galit ang iyong asawa? Maghiwala ka lang. Sa oras na ito, siya pa rin ay nasa gabi-gabi. Hindi ka kasing buhay ng iba, kaya mo talaga magsaya. Patay na. Nagsisiga na. Anong nangyayari? Nagsisiga na, masama ito. Ha? Mainit. Hotel ng Chengcheng, biglang nagkaroon ng sunog. Umabot sa daan-daang tao ang na-trap. Lahat ng unit, dapat agad na makarating sa lugar. Yang Lei, ikaw ay hinirang ng Jingcheng Shengfeng Group, bilang nakatatandang teknikal na direktor. Narinig ko na ang taunang sahod ay 5 milyon. Alam ba ng hipag na ito? Hindi pa niya alam. Sa mga taong ito ng trabaho, nagkaproblema ang baga ko. Sana ay magretiro na ako ngayong taon. Pero gusto ni Yuro, ang trabaho ng bumbero. Kung hindi ko rin kayang magtagal hanggang ngayon. Oo nga, kayo talaga. Pero tayo rito, kilalang modelo ng mag-asawa. Noong nakaraan, nang ikaw ay nasugatan sa misyon, nang ikaw ay labis na dumudugo, sinakripis ng kapatid na babae para iligtas ka, ngunit halos naubos ang dugo niya. Dahil sa panganib mo, hindi siya natulog ng mata, kahit isang beses man lang. Huwag nang huwag mong pagsisihan ang kanyang sakripisyo. Alam ko, nang una, dinatnan din ako ng dahil sa kanya. Pumunta ako sa Jiangzhou upang magtayo ng tahanan. Ngunit ngayon, may mas mahusay na pagpipilian na nating natutunan. Sa loob ng halos 15 araw, darating na ang kaarawan niya. Pagdating ng panahon, dudulog ko siya sa Beijing. Haha. Sige, maglaro tayo, masaya ito. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Asawa. Honey, okay ka lang ba? Okay lang ako. Mahal, nasugatan ka, ang sakit ng puso ko para sa'yo. Kaya pala, nagkaroon ako. Sana'y di mo ako kinahirapan. Ang lakas mo pa. Siya. Nakaregla ang asawa ko. Kakausapin pa siya. Asawa, naka-duty ako ngayon. Baka abutin ako sa bahay. Anong ginagawa mo, mahal? Ngayon, nasa treadmill na. Nag-eehersisyo. Babalik ako mamaya. Mami-miss kita. Joe Yuro, nasa bahay ka ba? Bakit mo ako niloloko? Lei, huwag na munang isipin yan. Kung hindi pa tayo aalis, huli na. Sige, lakasan mo. Makuha mo ang puso ng isa, hindi na maghihiwalay hanggang sa katandaan. Mula ngayon, kahit sa hirap o yaman, kalusugan o karamdaman, sama-sama tayo sa bagyo, sa hirap at ginhawa, maging panghabang buhay na kasama. Sa wakas, nagkaroon ako ng laman at dugo ng aking asawa. Kailangan yung lahat akong batiin. Asawa, ang hirap ng pinagdaanan mo. Asawa, ano bang sinasabi mo? Ako ang iyong asawa. Simula ngayon, gusto ko pang bigyan ka ng maraming anak. Joe Yuro, sinasabi mong mahal mo ako. Pero agad-agad kang nagsasaya sa ibang lalaki. Niloko mo ako. Niloko mo ako. Ipag, nasunog ang aking kapatid na babae. Nandito kami sa ospital ng boyfriend ko. Nasaan ka? Kung hindi lang dahil sa uniforme ko, na nagdadala sa akin ng responsibilidad, gusto ko sana, kayong dalawa, mamatay sa apoy. Joe Yuro. Maaari kitang iligtas, maaari din kitang dalhin sa kailaliman. Asawa. Nandito ka na. Husband. Nagpapakilala ka sa akin, tanging ikaw lang.
Hindi kita tinatawag. Sino pa kaya? Baka kay Yingying. Naghahanap ka ba? Sama siya kay Zhang Heng. Lumabas ka at bumili ng pagkain para sa akin. Asawa, alam mo ba, ngayong gabi. Halos hindi na ako nakabalik. Tingnan mo, hindi mo man lang ako inaalala. Bakit ka pupunta sa hotel? Oh. HMM. Inutusan ako ng kumpanya na mag-business trip. Gusto ko sanang pumunta sa Chincheng Hotel para magstay ng isang gabi. Sinong mag-aakalang? Ay, mahal. May isang bumbero ngayon. Nakamukha mo talaga. Ngayon. Hindi mo naman balak sumama sa misyon, di ba? Ang misyon ngayon ay talagang tayo ang may responsibilidad. Pero hindi ako sumama. Mabuti na rin iyon. Napakadelikado kasi. Saka, malapit ka na ring magretiro. Ang kuya mo pumunta na. Zhang Heng. Ate Ru. Kami lang silang lumabas para bumili ng iyong paborito kong pinaglalakhan. Pasok na. Kumain ka habang mainit. Zhang Heng, salamat sa'yo. Napakabait mo talaga, Rojia. Ikaw ang nakatatandang kapatid ni Yingying. Babait ako sa'yo, para mapainit ka. Hindi ba't dapat lang? Kumain ka na. Hindi mo ba alam na masama ang tiyan niya? Bakit naglagay ka ng sobrang sili? Walang ingat. Buti na lang, mabuti ang intensyon niya. Bakit mo siya tinutokso ng ganyan? Kahit ang bayaw ko, alam yan. Nagugutom na ako. Bigyan mo ako ng pagkain. Ikaw ay dumating na walang kamay. Nang ikaw ay sakitin at nagkakaroon ng menses, ako ang nag-alaga sa iyo. Hindi mo kailanman naalala. Isang beses lang niyang ibinigay ang pagkain. At napagpasasalamat ka na. Sige pala. Ito ang relasyon ng tao sa tao. Ng agwat. Tama ba? Yingying. Ang galing ni Zhang Heng mag-alaga ng tao. Kapag itinasal ka sa kanya, siguradong magiging masaya ka. Ay naku, ate, huwag mo akong gawing biro. Talaga bang ganun siya kaganda? Tama ang sabi ng kapatid mo. Baka nga, mas kilala ka ng kapatid mo kaysa sa kanya. Yang Lei, anong nangyayari sa'yo ngayon? Si Zhang Heng ay tiyak na magnanakaw. Kasintahan niya, huwag kang magbansag ng kung ano-ano. Sige, ituring mo na lang na nagbansag ako. Uy, bayaw. Anong nangyayari dito, ate? Parang sinapian siya ngayon. Ang weird niya. Huwag mo siyang pansinin. Ay, sabihin mo nga. Gusto kong maging mabuti sa'yo. Pero ang asawa mo ay seloso pa. Kung hindi, maghiwalay ka na sa kanya. Tayo na lang ang magsama. Paano naman iyon? Mabait naman sa akin si Yang Lei. Hindi ko kailanman naisip na makipagdiborsyo sa kanya, kung hindi dahil sa pagmamahal namin noon. Si Yang Lei ay lagi nabala sa trabaho at hindi umuwi. Hindi ko na lang siya pinapansin. Nagbibiro lang ako. Akala mo ba totoo ito? Ikaw, ang gulo-gulo mo. Ang kapatid mo, hindi ba mas maganda? Pero sa totoo lang, masaya rin na sabay-sabay silang laruin. Talagang nakakakilig. Bakit hindi mo isara ang pinto? Gusto kong makita niya ito. Ipakita mo kay ikaw na may asawa, at kay Yingying lahat ng bagay. Hindi masaya pa ba yun? Pero mabuti talaga kang masama. Kuya, ikaw at ang kakaong siya ay kasama natin ng isang taon. Ano ang nangyari sa'yo kahit ngayon? Hindi ka ganyan dati. Kung sasabihin ko, ang nagbago ay ang kapatid mong babae, maniniwala ka ba? Imposible. Bayaw, nakalimutan mo, noong pinakahirap ninyong panahon, hindi ka pinili ng ate kong sumuko. Nagawa niya ang lahat para makasal sa'yo. Araw-araw ay kumakain siya ng instant noodles, red food, para lang makatipid ng kaunting pera. Araw-araw ay naglalakad siya ng 10 kilometro papuntang trabaho, para lang makabili sa'yo ng bagong damit. Araw-araw siyang nagtataguyod, gumagawa ng iba't ibang trabaho. Sobrang mahal ka niya, nakikita namin lahat yan. Tama ka. Pero minsan, kahit gaano pa kaganda ang pag-ibig, maaaring hindi ito sapat kumpara sa puting buwan. Naaalala ko ikaw at si Zhang Heng. Mag-aasawa na kayo, di ba? Hindi ba't sinabi ng ate ko sa'yo, 10 araw na lang, at kasal na kami. Dito sa Qingcheng Grand Hotel. Yingying. Alam kong mabait kang babae.
Pero yung fiancé mo, kung yun ay si Zhang, mas mabuti pang mag-ingat ka. Hindi ko maintindihan, paki-explain ng mas maayos. Sa totoo lang, siya at ang kapatid mo, may hindi normal na relasyon silang dalawa. Ano? Hindi ako yung naka-eksena. Hindi ko alam si Zhang Heng. Saan ako nagkakasala sa iyo? Ngunit ikaw ay hindi ko na lang kaya. Ganito ang biro mo sa kanya. Medyo hindi ito angkop. Hindi ako nagbibiro. Nakita ko ito ng aking sariling mga mata. Siya at ang iyong kapatid na babae. Ayos lang, bayaw. Naiintindihan ko. Nag-aaway kayong dalawa. Ngunit hindi dapat basta-basta magsalita ng ganito. Talaga. Papasok na ako. May mabuting intensyon din siya. Bakit mo siya pinagtutukso? Ning. Si Zhang Heng ay napakaalaga. Kapag ikinasal ka sa kanya, makakaranas ka ng magandang buhay. Joe Yuru, dahil may iba ka na sa isip mo, dapat na ring matapos ang ating kasal. Dapat na itong matapos. Hello. Pakiusap, tulungan mo akong gumawa ng kasunduan sa diborsyo. Ano ang ginagawa niyo? Wala namang ginagawa, yung siya, natatakot siyang magkasakit, binabalutan ko siya ng kumot. Huwag kang magkasakit, nakakabahala, bakit parang may kakaiba sa kanilang dalawa, parang may mali. Hindi kaya, talaga silang gumawa, ng bagay na ikinabahala ko. Hindi, malapit na tayong ikasal, paano ko maaasahan ito, sariling kapatid na babae, at kasintahan niya. Asawa. Anong ginagawa mo dito? Nandito ka na. Wala naman akong malubhang sakit, sabi ng doktor, magpahinga muna ng isang gabi, binalik na ako. Pero ikaw, hindi ka man lang nag-aasikaso sa akin. Ito ang patunay ng aking pagre-retiro. Ibig sabihin, formal ka nang nagretiro, kaya, wala ka ng trabaho, pwede na ring sabihin yan. May isa pa akong bagay na gustong sabihin sa'yo. Uy, mahal, nasa ospital ako, ng isang gabi, ang dumi-dumi ko, magsa-shower muna ako, hintayin mo ako Buti na lang noon, hindi natin nakuha ang bata. Ngayon, nagdiborsyo na, ang pinakamahusay na pagpipilian talaga. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need Tawagin ang puno. Tawagin ang tatay. Tatay. Joe Yuru, kailan ka naging ganyan? Akala ko'y ikaw ay malambing at mahiyain sa harap ko. Lahat ay peke. Ang sama mo talaga. Nagtatala ka pa ng video. Ngayon, kailangan maging maingat. Hindi na gaya ng dati nung nag-aaral tayo. Kung tayo ay nag-aaral, hanggang ngayon kasama kita. Ang nasa tabi mo ngayon sa higaan. Siya ba ko? Gusto kong tanungin ka pa rin. Kamusta ako kay Yang Lei? Sino ang mas magaling? Ikaw talaga. Yang Lei na siyang matandang tsuper. Walang kahit anong charm. Kung hindi dahil sa dati, na sinabi niyang gusto niyang kunin ang kursong bumbero, paano ko naman siya mahihirapan? Isang simpleng bumbero lang siya. Ang pangunahing dahilan ay, madalas. Sobrang katulad kayo. Ang tagal na ginawa. Akala ko isa lang akong kapalit. At ikaw? Sino ang mas gusto mo, ako o si Ying? Siyempre ikaw, yung si Ying. Hindi man lang ako pinapayagang humawak, saan ka pa naman katulad mo? Naghirap pa para sa akin. Sobra akong nasaktan. Sino bang nagpasama sa'yo? Kahit buntis, hindi mo ako pinabayaan. Saka na lang. Hindi naman sa iyo yung bata, bakit ka nag-aalala? Wala na nga. Ayos lang. Kaya tayo ay gagawa ng isa pa. Paano kung si Yang Lei ang mag-alaga sa atin?
Ano kaya ni Yang Lei? Napundot ako mula sa kama. Nawala ang bata. Pasensya na sa'yo. Totoo lang, lahat ng kasalanan ko. Kung sapat akong oras para makasama ka, hindi totoo na mangyayari ito. Joe Yurao. Nalaman ko na ang apelyido niyang Zhang ay iyong puting buwan. Para sa kanya, ikaw ay nagpasya na ipalaglag ang ating anak. Sobrang tigas ng iyong puso. Hello. Bayaw, ikaw pala. Asa ng ate ko? Namalansya siya. Sige, Bayaw, napansin ko na parang hindi ka masyadong maayos lately. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kung hindi, magiging malungkot ang ate ko. Oo. Ang mga taga-Dangangin ay dapat magbayad ng resulta ng kanilang ginagawa, hindi ba? Joe. Sana makamtan mo ang kahalayan ko. Narito na pala ito. Zhou Yakshu, Zhang Heng. Kailangan kong makamtan ninyo ang bawat isa. Yang Lei, bakit ka lang pumunta ngayon? Naghihintay lahat sa'yo. May nangyaring bagay na nakapagpabagal. Huwag kang makialam. Anong nangyari? Hindi naman, mas mahalaga, kaysa sa kasal ni Yingying at Zhang Heng, di ba? Magsagawa kayo ng mabilis. Malapit nang magsimula ang seremonya. Hello. Ako ang bayaw ng bagong kasal. Ang nilalaman ng video na ito ay sumasaklaw sa buong proseso ng pagkakakilala, pagkakaibigan, at pag-ibig ng dalawang bagong kasal. Maghanda kayo. Kailangan ito sa entablado mamaya. Sige. Hindi mo ba kinuha iyon? Okay. Xiao Lei, bakit parang hindi maganda ang iyong pakiramdam ngayon? Wala bang problema sa inyo ni Yuru? Nanay, huwag mo siyang alalahanin. Kamakailan lang, palagi na siyang ganyan. Araw-araw, para siyang patay na buhay. Nakakainis kapag nakikita siya. Paano naman yan? Ngayon ay ang malaking araw ni Yi at ni Zhang Heng. Nandito na rin ang mga biyenan. Oo nga, huwag nating ipakita sa iba ang ating kapalipatan at kamag-anak. Ito ang anak na lalaki ninyo, na gumagawa bilang isang sundalo ng bunsod. Oo. Narinig ko, hindi na daw siya nagtatrabaho. Anong nangyari? Naging sugatan siya sa isang operasyon dati. Nag-retire na. Hindi ba tunayan ay walang trabaho na? Talaga't nagkataon. Si Zhang Heng, ang aking anak, ay isang opisyal ng negosyo sa Shengfeng Group. Kung wala kang sanhit lugar puntahan, papakilala kita sa kanya. Paano kaya kung siya lang ang magiging tulong mo? Magtrabaho ka lang ng bahagi ng araw. Hindi na yan. Si Yang Lei. Bakit hindi ko kaya unang makita ka? Noon na sobrang mataas ang layo ng iyong layunin. Ang kumpanyang Jiangzhou Shengfeng namin, kahit anumang sukwan, ay isa rin itong pangunahing kumpanya sa industriya. Narinig mo ba si Zhang Heng? Kahit na kumikita na ng 50,000 sa isang taon, sa ngayon ng kumpanya, kumikita ng 50,000 sa isang taon. Bakit? Naiinggit ka na ba? Bakit hindi mo siya gayahin? Ano ang dapat kong gayahin? Ang talento niya sa kama ba? Koji, anong sinasabi mo? Ito ang bagay, kailangan mong tanungin siya. Yung Koji, anong ibig mong sabihin? Malikhaing magsalita ka na ba? Anong nangyari? Kakaiba naman, hindi ba? Ate, parang may hindi tama sa buwan na ito. Nahihirapan ka ba? Lagi ka bang nagtatalo sa kanya? Sa araw ng kasal ko, sinabi ko na sa kanya, masama ang asal ko. Sinabi niya na siya ay susumpain ako. Magiging laging susenggaling para sa akin. Kapag hindi niya kayang gawin yun, huwag na lang sana'y ipasya ko. Kahit gaano kasing masama ang asal ko dati, si Yang Lei hindi rin sana'y magugulo. Ngayong ganito ako, malamang na nalaman niya. Ang bagay ko kay Zhang Heng. Hindi. Pwede bang mangyari yun? Tingnan mo. Paiba talaga ang anak ko. May gana talaga siya. Ito rin ay manugang. May pagkakaiba nga. Bakit ganito kalaki? Talagang mahusay ang anak mo. Malapit na siyang magpakasal. May oras pang makipaglandian. May asawa na siya. Ano bang sinasabi mo? Nanay. Anong nangyari, nanay? Anak, dumating ka sa tamang oras. Itong batang ito, sabi na nakikipagtagpo ka sa may asawa. Sino ang nakikipagtagpo ng anak ko? Sabihin mo sa akin ng malinaw.
Mga ginoo, mga ginang at mga kamag-anak, maligayang pagdating sa inyong lahat sa pagpunta dito sa kasal ng dalawang bagong buhayin ito. Ngayon po, magmamalas ngayong siya ang dating ng bagong hubad, sa lugar ng kasal. Pakisabi naman po, humingi ng tulong ang bagong hubad na pumasok sa podium. Kuya, pwede mong sabihin kahit ano ang gusto mong sabihin tungkol sa akin. Ngayon ang mga naririto, ay mga kasamahan ko, at saka, mamaya ang aking leader, ay aakyat sa entablado, upang batiin ako at si Ying. Mas mabuti pang huwag mo akong guluhin, kung hindi ako magiging magalang sa iyo. Sa ganitong malaking okasyon ngayon, kung malaman ng lahat, ang mga bagay na ginawa mo, hindi ko alam kung mananatili pa ang iyong trabaho. Ngayon, pakiusap, tawagin natin ang ikakasal sa entablado, magbigay tayo ng palakpakan, okay ba? Dapat kang magpasalamat na hindi ka pa talagang ikinasal sa kanya. Hindi ka rin katulad ng ate mo. Ikaw ay karapat-dapat sa mas mabuting tao. Baby, ayaw kong pakasalan si Ying. Baka pakasalan kita. Huwag kang magbiro. Ngayon ay araw ng kasal. Ni. Ikaw ay isa lamang gamit ng aking kapatid. Si Ying ay aking kapatid na babae. Ayaw ko sirain ang kanyang damdamin. Sobrang swerte ni Ying na may ganitong magandang kapatid. Kung hindi, ako na lang ang magbabalik ng kabutihan sa iyo. Ay. Zhang Heng, ngayong araw kami ay endaliman na. Sana'y tulad ng damdamin natin. Tulad ng Doctor Engagement Ring, mahalin namin ang isa't isa sa buong buhay. Tignan. Magandang pamilya ang mag-asawang iyon. Kayo naman ay mag-aral ng mabuti dito. Ano mo ba ang iniisip tungkol sa kanilang relasyon? Tama ka talaga. Paano niyang sinasayang ang kanyang mga mahalagang salita? Paano niyang ginagawang masaya ang babae? Sino pa kaya ang katulad niya? Walang kwenta ang pagmamahal mo sa kanya. Buwis buhay na bagay. Wala namang kinalaman si Zhang Heng at si Euro. Anong pinagsasasabi mo? Wala akong pinagsasasabi. Bata. Bibigyan kita ng isa pang babala. Masyadong mahigpit ang disiplina sa bahay namin. Kung gumawa man ng masama ang anak kong babae, mga bagay na hindi dapat makita, ako na ang baalang putulin ang kanyang mga paa. Pero kung ikaw ay magtatapon ng dumi sa kanya, kukunin ko ang buhay mo. Oo, Xiaolei, alam mo, ang tatay mo ay sobrang mahilig sa kanyang reputasyon. Lahat ng nandito ay mga kamag-anak at kaibigan. They love to gossip. May mga bagay, hindi dapat ipaglaban. Alam ninyong mag-ingat sa mukha, kung marinig ng lahat, mga magulang na mahigpit ang pamamahala, na nagtuturo ng sobrang di masayahin na anak, walang pag-unawa ng hiya, ano ang iisipin nila? Tay, nanay, nakita niyo na ba, si Yang Lei, nawala na sa katinoan. Si Yang Lei, binigyan kita ng babala, kung patuloy kang magpapagalit sa akin, huwag mong sisihin ako sa paghihiwalay natin. Hindi na kailangan ng ganyang kalaki pang abala. Narito na, dala ko na. Ito. Kasunduan ng paghihiwalay. Yang Lei, anong ibig mong sabihin? Hindi ako nandito ngayon para dumalo sa kasal. May dala akong bagay para sa iyo. Kapag natanggap mo na ito, maghihiwalay na tayo. Ano? Anong bagay? Sa kahilingan ng ikakasal, nag-imbita kami ng isang espesyal na tagapagsalita. Palitan ninyo ang pasasalamat ng malakas. Kumusta ko? Ako si Wei Dengdong, sa Claridel ng Shengfeng Group, ngayon. Si Zhang Heng ay siya po, mga pangunahing empleyado ng kumpanya. Kumikilos siya ng maaasahan sa trabaho. May magandang asal, at malapit na siyang ma-promote sa pamunuan. Naniniwala ako, na siya ay tiyak na isang karapat-dapat na asawa. Binabati ang bagong kasal. Tingnan mo. Ang aking mahal na anak, talagang may pag-asa. At talagang iba siya, kumpara sa isang tao na puro salita lang. Ngayon ay narito na ang pinakamainit na sandali. Halina't sumama tayo, mga pananaw ng dalawang bagong kasal. Sama-sama nating maranasan ang kanilang pagkakakilala, pagkakaibigan, at pagmamahalan. Pakitang lahat ang VCR. Anong VCR? Sino ang nagbigay sa iyo? May isang tao na nagsabi, ito ay bayaw ng bagong kasal. Tiyak na inihanda para sa inyo. Nakita mo na ba? Ito ang ibinigay ko sa iyo. Tigil, tigil na. Huwag pa iwan.
Ano nangyari? Hindi ba? Ang video na ito ay ako at Raynor. Nako, tigil mo na. Sa ganitong malaking okasyon ngayon, at ang daming kamag-anak at kaibigan dito, kung sakali, maging publiko ang tungkol sa akin at kay Zhang Heng, siguradong papatayin ako ng tatay ko. Nako, malapit na akong ma-promote at tumaas ang sahod. Sa panahong ito, huwag na huwag magkakamali. Noong gabing iyon, hindi mo ako tinanggihan. Noong gabing iyon, nasaktan kita. Anong nangyayari, ha? Bakit ito isang kanta? Ying, tingnan mo ba? Ang nangyari sa kanila. Yang Ray, anong ginagawa mo? Saan mo nakuha ang video na to? Parehong regular lang ang M na to. Bakit ka kasi ganito reaksyon? Ikaw. Ngayon ay araw ng malaking biyaya para kay Zhang Heng at kay Ying. Talaga akong natatakot na magulo ka. Ikaw. Hindi ko inasahan na talagang naglagay ka ng ganitong kabastusan. Sinadya mo ba to? Kung sasabihin kong ang kantang ito ay espesyal, na pinili para sa'yo, maniniwala ka ba? Anong ibig mong sabihin? Nagsasarang ka. Sa ganitong malaking pagkakataon ngayon, ikaw ay dinala ang ganoong katangian na hindi makakita. Anong kahulugan iyon? Kung ganyan ka pa, mag-iwan ka na lang ng lugar. Tama na. Ang dami ng tao ngayon. Kung mabibigo ka sa kasal ng anak ko, hindi kita patatawarin. Yang Ray, narinig mo ba ang sinabi ng tatay ko? Nakarinig ka, di ba? Wala nang tumatanggap sa iyo ngayon. Umalis ka na ngayon. Ang ating mga wedding ring, hindi mo man lang sinuot. Akala ko ayaw mo lang. Itong diamond ring, siya ang bumili, di ba? Ako. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Walang anuman. Pirmahan mo ito. Hindi na kita guguluhin muli. Sige, sige, sige. Gusto mo talagang makipaghiwalay, di ba? Sige. Sasakupin kita. Yuru. Yaru. Huwag mong gawin ito. Si Xiaolei ay isang sandaling nagkasala ng di pag-iisip. Ikaw ay huwag. Nana, huwag kang sumigaw sa akin. Si Yang Lei ay nagmumura. Hindi na ito 1 o 2 araw na lang. Yang Lei, tandaan mo kahit na nagpakasal na tayo, huwag kang bumalik humingi. Sige, magsalita ka na. Maaaring hindi ka kailanman naging tanda. Ngayon ay araw ng ating pagkaasawa. Subalit mula ngayon, ito ay hindi na magiging kaugnay sa atin. Walang kahit ano nangyari. Si Xiaolei. Talaga siyang umalis si Xiaolei. Nakuha na kita sabihin ko sa iyo, nanay. Mas sensitibo siya ngayon. Hindi mo siya matutulungan kapag hindi mo siya tinuruan. Laging umaabuso sa kapwa. Tama ang sinasabi ni Yuro. Masyadong masungit ang batang si Yang. Sa tingin ko, mas mabuting makipaghiwalay na lang. Ang ating anak na babae, maganda at mahusay. Wala bang takot na makahanap ng mas magandang lalaki? Ngayon, narito na ang pinakamasayang bahagi, si Ginoong Zhang Heng. Nung Jin mo bang ipagsasalitaan, ang Jin yung Zhou Yingying bilang asawa, at mahalin lamang siya hanggang sa huling araw, at makipagpanauhin siya ngunit sa bawat araw, hanggang sa dulo ng inyong buhay. Sang-ayon ako. Ginoong Zhou Yingying, nais mo bang pakasalan, si Ginoong Zhang Heng? Mula ngayon, kayo ay magtutulungan, at magmamahalan, hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Ako, ayaw ko. Ano? MS, Joe, ano ang sabi mo? Sabi ko. Ayaw ko, ayaw ko. Ngayong araw hindi ko nabubuhayin ang kasal. Sige, sige. Maghintay ka muna, kuya mo. Maghintay ka muna, kuya mo. Sandali, bayaw. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin, totoo ba itong video? Nakita na natin ito ng sarili. May dahilan pa bang magtanong? Yung walang hiyang si Zhang Heng. Kahit ang kapatid ko ay ayaw ko na siyang makita muli. Kakausapin mo ba ako? Gusto mo bang ilabas ang video na ito? Maaari mo bang sabihin sa akin, bakit mo ito binitiwan sa huli? Ang nilalaman ng video na ito, naglalaman ito ng 2 bagong tauhan. Buong proseso ang itinakilala nila mula sa pagkakilala hanggang sa pag-ibig. Handa na kayo, magagamit ito mamaya sa podium. Okay. Kunin mo ang USB drive na ito at ilagay sa backstage.
Handa na kayo, at saka magising ka na rin sa host. Sige na, Joe Yuru, dahil sa iyong pagmamahal noon, na talagang totoo. Hindi ko na ipapakita, ang mga bagay sa lahat. Mula ngayon, wala nang utang na loob. Kayo sa hinaharap, huwag mo akong istorbohin. Pasensya na, mali ang nakuha ko, babalik ako agad. Ito ay tungkol sa akin at sa kapatid mo, naayos na ang sitwasyon ngayon. Sisimulan ko na, ang buhay na hiwalay sa kanya. Naging dahilan kaya ako'y ibinigay sa iyo ang mga bagay na ito, dahil ayaw kong mapadpad sa dating landas mo. Yang Lei, saan ka ba? Ang CEO ng Shenfeng, dumating sa aming puni, sinabi niyang magbabanta para sa'yo. Oh, darating na ako. Akala ko dati ay totoong nagtitiwala ako sa kanila. Hindi ko inakala na sila talaga, ay makakagawa ng ganitong bagay. Ako. May isang bagay pa akong gustong sabihin sa iyo, si Zhang Heng at ang kapatid mo, noon pa man sa paaralan ay, magkasintahan na. Anong nangyayari dito, sa araw ng kasiyahan? Biglang umalis ang ikakasal. Ano bang nangyari sa kantang iyon kanina? Anong gabi iyon? Baka naman ang ikakasal, may ibang lalaki. Nakakatawa naman ito, matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong saya. Kailangan kong kunan ito at i-upload sa internet. Tatay, anong nangyari dito? Saan pumunta si Ying? Xiao Zhang. Tinatatanong mo ako, hindi ko rin alam Hindi na tayo magpapakasal, di ba? Ayos. Hindi na rin ako magpapakasal. Ay, Zhang Heng, sandali lang. Mom at Dad, pupunta ako para tingnan. Yuru. Maaga namatay ang asawa ko. Isa lang itong mahal kong anak. Ngayon, sirang-sira na siya, dahil sa anak ng pamilya niyo. Kung hindi niyo ako bibigyan ng paliwanag, hindi pa tapos ako sa inyong lahat. Narito na si Ying. Hugot mo. Anong ginagawa mo, Ama? Bakit ka kumakatok sa akin? May pakiramdam ka pa bang magtanong? Nagtanong ako, bakit ka tumakbo palabas? Bakit bigla kang ayaw ng magpakasal? Ito ay para sa iba. Ito ay katatawanan ng dalawang pamilya natin. Tay, siya ay si Zhang Heng. Nagawa niya ang isang bagay na labag sa akin. Hindi na kami magkakaroon ng resulta. Hindi na kami magkakaroon ng resulta. Ano bang nangyayari? Ang nangyayari? Hindi mo ba alam? Ang anak ko ay masunurin at tapat. Paano siya makakagawa ng mga bagay na ikinasasama mo? Ikaw ang nagkamali. Ngayon, gusto mo pa? Nagpapalit ng basura, HMPH. Naniniwala ka ba na pwede kong punitin ang bibig mo? Nasaan ang ate ko? Saan pumunta ang ate ko? Ying. Tumakbo si Zhang Heng sa galit. Sinundan siya ng ate mo. Mom at Dad, mayroon akong pribadong bagay na gusto kong pag-usapan sa inyo tungkol kay Zhang Heng at sa hipag ko. Ang hipag mo. Anong nangyari? Yung batang lalaki na may apelidong Yang, di ba? Oh, nakuha ko na. Kakatok ka lang sa kanya kanina, tama ba? Baka talagang totoo ang sinasabi nila. May relasyon ka sa kanya. Hindi, wala akong ganoon. Si Shaolin, anong nangyari? Ito yung babae. Kaka-divorce lang ng bayaw ko sa kapatid niya. Agad siyang nakipag-away sa anak ko. Ang babaeng to ay talagang nakipag-ugnayan sa kanyang bayaw. Ginoong Wei, kailangan mong ipaglaban ang aking anak, Zhou Ying. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi mo dapat gawin ito. Napakalaking kalapastanganan. Sa iyong mga mata, nandyan pa ba ako at ang iyong ina, Ying? Gusto mo bang magalit ang iyong ama? Ay naku, Ama, wala talaga akong ginawa. Tignan niyo na lang. Gusto kong makita kung ano talaga ang laman ng cellphone na ito na mahirap ipakita. Mahal na kaibigan, huwag kang maging nag-aalala. Natatakot akong hindi mo kayanin, HMPH. Ano bang hindi ko kayang tanggapin? Titingnan ko, syempre, kayo ang may sabik. Ibigay mo sa akin. Ayos lang. Nasa kama na kayo. Magsabi kayo ng tingin. Tingnan natin ang kanilang anak na babae. Anong walang hiya niyang ginawa? Ito, hindi ba si Zhang Heng? Sino ba ang babae na iyon? Oh my gosh. Ang akin kaya itong parang kasintahan ng kasal. Paano kaya si Zhang Heng nakaka-play siya sa kanya? Sige pala talaga siyang siya. Akala ko siya talaga, itong batang ito. Haha, Ginoong Wei. Ang mga empleyado ng kumpanya mo, gumagamit pala ng ganyan sa ilalim ng loob. Oo. Sabi ko pa.
na si Xiao Zhang ay isang magandang tao. Pinagsasabi ko pa na siya ay magiging department manager. Akala ko, ganito niya ako babayaran. Ginoong Wei, hindi ganon. Hindi, huwag ka nang magsalita. Kami sa Shengfeng ay nangungunang kumpanya. Ang pinakamahalaga sa amin ay ang kredibilidad at imahe. Si Zhang Heng ay may napakababang pagkatao. Wala siyang karapatang magpatuloy dito sa aming kumpanya. Siya ay tinanggal. Yang Lei, bilisin mo. Anak ni Kachokong, naghihintay ka ng matagal na. Kachokong. Ginoong Pangan, narito ka na kaya? Iyon ay nagdaan na ng 5 taon. Pumunta sa Jiangzhou para maglibang. Sa Xindian Villa, isang malaking sunog. Ikaw, ang nagligtas sa amin. Ikaw ba ay mula sa team ng Nancheng? Nailigtas mo ang buhay ng aking pamilya. Sisisikapin kong suklian ka. Sinasabi ko na ang Shengfeng Group, bakit bigla akong inaalok ng mataas na sahod? Para pumunta sa kabisera, Ginoong Zing, ang pagtulong at pag-aayos ng problema ay aming tungkulin. Masyado kayong magalang. Ayon sa aking kaalaman, ikaw ay isang pambansa. Ang unang antas ng karaniwang kwalifikasyon, mataas na antas na tekniko sa proteksyon laban sa sunog ng gusali, at advanced technician sa top-level equipment. Narinig ko na uuwi ka. Hindi ba iyon ay pagsasayang ng talento? Pumunta, tumingin muna ka dito. Naroon na nga, ang mga proyekto sa ilalim ng aming kumpanya, ay maraming pabrika. May mga panganib sa kaligtasan dito, na hindi dapat maliitin. Dahil ikaw, ay isang nangungunang talento sa larangang ito, nais tungkulin ka, bilang amin, Pangulo ng mataas na teknolohiya. Ikaw, tingnan mo ito. Pagsugpo at pag-aayos, naka-attach sa Beijing, ng mga industriya, karamihan ay direktang konektado sa estado. Ang kailangan ko ngayon, ay isang tao na may kakayahan, at makakapagbigay sa akin ng kapanatagan, tulad mo. Kung ayaw mo, maaari kitang bigyan ng 10 milyon. Sapat na, napakabait mo. Noong una, nangako ako, pupunta sa kabisera sa loob ng kalahating buwan. Ayon sa itinakdang oras, mayroon pang 5 araw. Boss Sing, gusto kong tapusin ang mga bagay na nasa kamay ko. At pagkatapos ay pupunta ako sa inyo. Narinig ko, mayroon kang isang napakagandang asawa na nagmamahal sa iyo. Tunay ito. Nais mong dalhin ka aya-ayaay sa lungsod ng Maynila. Sama-sama tayong pupunta sa kabisera. Ako, tunay kong iniisip dalhin siya sa lungsod ng Maynila upang mabayaran ang mga utos ko sa kanya noon. Ngunit ngayon, parang wala nang kailangan. Paano? Nakita mo na ba ang iyong kapatid? Ying-Ying, ano kaya ang nangyari dito? Paano kaya siya kasama ni Zhang Heng? Nanay, hindi ko rin alam. Ang asawa ng kapatid ko ay dahil dito, nakipaghiwalay sa kapatid ko. Sa pamilya namin ay walang kapalaran. Sa pamilya namin ay walang kapalaran nga, itong anak na hindi marunong gumalang. Ito ay ikakahihiya ng aming pamilya, nawala na lahat. Kung babalik siya, babasagin ko ang mga paa ng kanyang aso. Euro. Ano ito? Hindi mo ba nakita ang mga salita sa itaas? Sabi ng lahat, sa pagitan ng mga magkasintahan. Maraming sama-samang gawin. Mag-isa-isa natin subukan nating gawin lahat ng mga bagay-bagay na ito. Magsama-sama natin upang tapusin ang lahat ng mga bagay na ito. Tulungan natin silang mabuo. O kaya, ayaw mo ba? Sige lang ako. Anak, ang mga pahayagan na ibinigay mo sa akin ay napuno na ng alikabok. 100 piraso ito. Hindi naman ito mahirap. Tingnan mo, kailan tayo pupunta para manood ng pagsikat ng araw? Asawa, abala ako sa trabaho. Hindi mo ba nakikita? Ito ay mga maliit na bagay. Magagawa natin ito kapag may oras tayo sa hinahapon. Alamin mo, Yururu, susundin ko ang lahat ng ito, bago ako umalis. Para itong huling, isang paliwanag para sa aming relasyon. Sa huling pagkakataon. Mahal,
Tingnan mo, nakakuha tayo ng magandang pwesto. Madali lang magmasid ng pagsikat ng araw dito. Oo nga. Pero balik tayo sa usapan. Talaga bang nakipaghiwalay ka kay Yang Lei? Sa mga nakaraang araw, hindi ka nakipag-ugnayan kay Yang Lei. Si Yang Lei at ako. Hindi na ito isang araw o dalawang araw. Alam ko na ang ugali niya. Hintayin mo lang. Wala pang ilang araw, sasalubungin niya ako muli. Pagkukumbinsihin kami habang nakakayuko, si Joe Yurao. Narito pala ako sa iyo, gaya ng batang takot. Dahil sobrang pagmamahal kita, pinahihintulutan kita ng lahat. Ningning doon. Ikaw pa rin ang susi. Huwag kang magpapantay-pantay na si Ningning. Magtiwala ka. Sa susunod, ang kasal ng aking kapatid na babae, ipinagbibigay ko na lang sa iyo. Sino ba ang dating kasama namin sa paaralan? Ayaw ko. Maging kaibigan mo lang. Gusto kong maging lihim mong kasintahan. Nakakainis. Yang Lei, anong ginagawa mo dito? Yang Lei, paano ka narito? Narinig kong ang Cloud River ay ang pinakamahusay na lugar sa buong Laguna. Ano? Kayo rin pala para sa pagtitingin sa araw na umuulit. Ikaw pa ba may mukha na sabihin? Nakialam ka sa kasal ni Yingying at Zhang Heng. Ngayon, hindi na mahanap ni Zhang Heng si Yingying. Ako na lang ang makakasama niya para maglibang. Kung hindi ka mag-apologize kay Zhang Heng sa loob ng isang araw, huwag mong asahang patawarin kita. Patawarin mo ako. Tama nga. Walang duda, kapag nagkamali ka ng gawain, kailangan mong magpatawad. Walang dahilan. Nanggipit ka sa pag-ibig ng iba, sana'y hindi mo kami pinakikipag-alituntunin. Pati na yan, kapag ako ay umalis na, hindi na kayo pinagmumulan ng alingtan. Gusto nyo, gawin nyo. Lege, hindi kita magandang sinabi ang nagsasalita. Sinasabi mo, nakipagtalo si Jiaro. Anong kinalaman ko kay Yingying? Sinasabi mo sa akin, na hindi ko na mahanap si Yingying. Huwag kang mag-alala, pagkatapos kong umalis, wala nang manggugulo sa inyo. Umalis ka na, saan ka pupunta? Umalis ka na, saan ka pupunta? Wala lang, medyo pagod lang kamakailan. Gusto kong lumipat sa mas komportableng lugar. Pumunta ka dito para sa pagsikat ng araw. Ito ba ang dahilan? May mga bagay na hindi ko natapos. Parang isang hadlang na hindi malampasan. Gusto ko lang sanang bigyan ang sarili ko ng paliwanag. Akala ko maraming beses, wala kang oras para samahan ako, kaya pala. Hindi ako ang taong pinaka-importante sa puso mo. Ay, Rogia, may inihanda kang regalo sa kaarawan para sa akin, di ba? Oo, nalimutan ko na almost iyon. Regalo ng kaarawan. Ay, Cartier Isa pa, relo ng Cartier. Kailangan ito ng mahigit na 1,000. Talagang mabait ka sa akin, Jiaro. Huwag mong sabihin yan. Sa ganitong mahalagang araw, wala si Yingying. Kaya ako na lang bilang nakatatandang kapatid, ang tanging makakabawi para sa kanya. Tama, Yang Lei. 3 araw pagkatapos ng kapanganakan ni Zhang Heng. Iyan ang araw ng kapanganakan ko. Pagdating ng panahon, babalik ako sa bahay ng ina ko, kasama ang mga magulang ko. Kung iyon ang araw, at hindi ka pa nakakamit ng patawarin ni Zhang Heng, huwag kang pumasok sa aking bahay. Hindi na kailangan, walang dahilan. Hindi na kailangan, walang dahilan. Pagkatapos ng 3 araw, umalis na ako. Nandyan ba ako sa kaarawan mo? Wala na rin naman sa iyo, di ba? Kuya Lei, ang swerte-swerte mo naman. Napakabait ng asawa sa akin. Para sa iyo, siguradong mas malaki ang ibinuhos na halaga, di ba? Mas marami pang mga customers sa Jingdong ang nag-a-apply ng refund. Euro, ito ba ang regalo na binili mo para sa akin? Ang mahal naman ito. Baka naman, para sa ating anibersaryo ng kasal. Napakamahigpit ng puso ng misis ko. Matagal na tayong kasal. Wala kang naalalang, kahit isa sa ating anibersaryo, aking kaarawan. Hindi pa ako nakakatanggap ng regalo, relo. Akala ko para sa akin ito. Ako pala ang nag-iisip ng labis. Ikaw ba yan, Euro? Shenjia, Busia.
Bakit nandito kayo? Sa Yunjiang Scenic Area, ito ang pinakamagandang lugar para manood ng sunrise. Ito ay... Hindi ba si Zhang Heng? Yuro, tingnan mo, noong nag-aaral tayo, mukhang mag-asawa kayong dalawa. Akala ko ay magkasama pa kayo. Kasal na ba kayo? Hindi. Mali ang akala ninyo. Ang kanyang asawa, ay itong nasa tabi, Yang Lei. Kuya Lei. Huwag nang pag-usapan, ako'y hiwalay na. Ngayon, ako'y single. Ayos lang yan. Naalala mo ba, noong nag-aaral ka at nanliligaw kay Zhang Heng? Pero binayaran mo ang mga tao, buong dormitoryo, pati na rin kung ano ang gusto nilang kainin. Alam na alam mo. Tapos nagdeklara ka sa harap nila, sa kanilang dormitoryo. Tapos na yon. Huwag mo nang banggitin ulit. Uy, ang ating lalaking bida ay nahihiya pa. Noong panahon na yon, si Yuro, ay sinabi sa ating lahat, na hindi siya humihingi ng kahit isang sentimo sa iyo. Ikaw. Ngunit ginawang ganyan ang ating Yuro, na napakabait na babae. Lahat ay nangis na. Yuro, bumili na ako ng bahay at sasakyan. Pero talagang hindi makapaglaan ng marami sa bahay. Tingnan mo, pwede bang bawasan ang dough? Kahit mahal kita, pero 300,000 halaga ng kasal. Ginawa ko na ang makakaya ko. Kung susundin ang gusto ng mga magulang ko, 500,000. Walang kahit isang sentimo na bawas. Tinataguyod kita ng 3 taon. Sinabi mong mabagal kang mag-init, pero kaya mong maging ganito kaaktibo para sa kanya. Ayaw mo ng kanyang dowry, pero kinuha mo ang 300,000 ko. Akala ko ay may mutual na damdamin. Ngunit ito pala ay isang panig na pagmamahal. Kuya Ray, bakit ka sobrang nagmamadali? Saan ka pupunta? Mag-usap lang kayo. Lilipat ako ng lugar. Huwag naman, Lady. Kasi birthday ko ngayon. Magsalo-salo tayo at uminom ng kaunti. Mag-chat tayo. Ilang oras na lang at magiging maliwanag na. Ito ba ang tawag ng iyong leader? Bakit ka tumawag? Oh, wala lang. Siguro tinatanong niya ako tungkol kay Yingying. Basta't nag-request ako ng 1 linggong bakasyon. Walang problema. Tama talaga si Zanda. Ngayon, naging boss na siya. Hindi talaga ako masyadong boss, kundi isang maliit na empleyado lang. Sa kanilang kumpanya, mamamahagi na raw siya bilang direktor ng departamento. Annually earns, mga 108,000 siguro, kaysa kay Minsan Lay. Magkaiba yan. Sana ay matibay ang pwesto mo. Si Zhang Yang ay may ganitong pribilenyo, dahil siya ay may kakayahan. Bakit ka nagagalit? Wala ka namang kakayahan. Yuro, ngayong araw ni Zhang Yang ang kaarawan. Hindi mo ba ang kalamangan ng cake? Sino ang nagsabi? Talaga akong nag-prepare. Wow, sobrang romantiko. May letra pa ito. Reyna, hindi ito. Ikaw ang gumawa ng cake na ito, di ba? Bakit ka nagtatago? Nakita na namin lahat. Amoy na ang kabanguhan ng pag-ibig. Bilisan mo na. Inimba mo na ang cake para sa ating bida. Matagal ko nang narinig na itong si Yang ay isang clingy na tao. Akala ko'y isang walang silbi. Kung ganun. Ate Ro, napakabuti mo sa akin. Kung hindi, pakainin mo ako. Hindi ito maganda, di ba? Ay naku, ano namang masama dito? Kumain lang ng cake, hindi naman kayo pinapapagsalita na parang naghalikan. Tama. Saka, single ka naman ngayon, anong ikinababahala mo? Oo, bakit ka matatakot? Yang Lei, nakita mo ba? Hindi naman ako walang gusto. Kung patuloy kang magtataray sa akin, mag-ingat ka, baka talagang magpakasal ako sa iba. Sige. Dahil kaarawan mo ngayon. Lady, sinasabi mo na okay ka lang. Bakit mo kailangan gawin ito? At pag-iwalayin ako kay Yingning, wala na tayong magagawa, kaya kailangan ko papasukin ang iyong asawa para sa mga anak ko. Hindi naman ito labis, di ba? Oo. Ako at Jong Yurao ay nagpakasal na. Sa susunod, magiging 2 mundo na lang tayo. Paano siya? Wala na siyang kaugnayan sa akin. Hindi na siya ang asawa ko. Siya lang ang dating asawa ko. Basura ay basura nga. Hindi nakapagtataka. Habang buhay na. Mangmang. Halika. Yehey, maligayang kaarawan.
你说看星空看日落不如看我的眼眸，用尽每一分每秒在身旁为我停留。我信以为真。 Joe Yurua, may tuturing kung tunay kang mahal niya. Kung ganoon, sige, gawin mo. 曾经你说那的风那云朵都不及你的身。 Ang kuko mo, ayaw mo iyon. Saan ang asawa mo? Nagpasya siyang umalis. Ano ang nangyari? Si Yang Lei ay sobrang seloso noon. Kapag nakikipag-usap ako sa ibang lalaki, nagagalit siya kahit na ilang salita lang. Ngayon, hindi na ba siya nagmamalasakit sa akin? Halatang ilang araw lang ito matatapos. Matagal na itong inabot ng ilang taon. Ngayon, maaari na akong umalis ng may kapayapaan. Lahat ay lumipas na. Wala nang dahilan para magtagal. Bumalik ka para humingi ng tawad, di ba? Nung nag-file ka ng diborsyo, hindi ka ba sobrang galit? Yang Lei, sabihin ko sa'yo, ngayon kahit ikaw, magpatira pa ka dito at humingi ng tawad, hindi kita mapapatawad. Anong ibig mong sabihin? Sino ang nagutos sa'yo na magtapon ng mga bagay? Nabasag ang frame ng larawan. Yang Lei, kung hindi mo ako bibigyan ng makatirang paliwanag ngayon, tapos na ang relasyon natin. Walang silbi kahit sino pa. Ayaw na. May mga damdamin na parang itong litrato. Kung nasira na, wala nang dahilan para ayusin ito. Ikaw. Anong ibig sabihin ng malita? Talaga bang balak mong makipaghiwalay sa akin? Tay, anong nangyari? Joe Yurua, ilang beses na kitang tinawagan. Tingnan mo nga. Ay naku, Tay, busy ako nitong mga nakaraang araw. Ano bang nangyari? Huwag nang magpaligoy-ligoy. May kailangan ako at ang nanay mo sa'yo. Mabilis, bumalik ka dito. Anong nangyari? Hindi naman ganyan ang tatay ko palagi. Baka may seryosong nangyayari. Binigyan na kita ng pagkakataon. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kung wala kang kakayahan, ayos lang. Ngayon, isa ka pa ring walang trabaho. Kung maghihiwalay tayo, tingnan kung sino pa ang nais na pakasalan ka. Joe Yurua. Kaya pala sa paningin mo, napakawalang kwenta ko. Kung ganun, simulan natin ngayon. Ikaw ay malaya na. Ying-Ying. Saan ka pupunta? Ate. Sobrang dami na nito para sa akin. Ng mga masamang alaala, walang saysay na manatili pa. Kaya gusto kong lumabas at subukan. Masamang alaala. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magpakamaalat. Alam mo ba na si Zhang Ying nitong mga nakaraang araw? Halos mabaliw na ako sa kakahanap sa'yo. Mali ba ang ginagawa mo sa kanya? Ate. Sa tingin mo ba talagang mahal ako ni Zhang Ying? Sinaktan mo ako. Tingnan mo ang mga sinasabi mo. Tao ba ang mga salitang yan? Kung hindi ka niya mahal, anong sasabihin mo ako? Paano pa kaya kung sa harap ng lahat, pinakawalan mo siya? Bulag na ba siya? Nahirapan ka na niyang makuha ang puso niya. Paano pa kaya kung kailangan ko pang ipaglaban siya bilang kapatid mo? Tama ba yan? Terra, sasama kita para hanapin siya. Kung sinasabi ko kung ginawa niya ang isang bagay na labag sa akin.
Imposible. Huwag mong kalimutan. Nandito pa ako bilang ate. Susuportahan kita. Kung si Zhang Heng ay manggahas na saktan ka, ako ang unang hindi magpapatawad sa kanya. Hindi na kailangan. Aalis na ako. Hoy, ngayon ang kaarawan ko. Zhou Yiying, ano bang ibig mong sabihin? Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Bakit kamakailan lang? Lahat sila ay tila kakaiba. Parang may masamang pangitain ako. Hindi kaya. Yuro, nanay. Bakit tumatawag si Papa? Anong kailangan niya? Hindi kaya. Sobrang aga nyo, para ipagdiwang ang kaarawan ko. Kaarawan. Oo nga, Mama, ako ang paborito ninyong anak na babae. Hindi naman, kayo makakalimot. Huwag na munang pag-usapan yan. Ano nangyayari sa iyo at kay Shaolin ngayon? Nagduduwaga ako tungkol dito. Nagbigay na ako ng pagkakataon sa kanya. Ngayon ay huling araw na. Kung patuloy pa rin siyang naniniwala na wala siyang kasalanan, tapos na ang lahat natin. Yuro ah. Ikaw, ay naku, Mama, kaka-encounter ko lang si Igni. Ay naku, ano na ba? Parang hindi na siya marunong makisama. Si Zhang Heng, nagreklamo na sa akin. Hindi man lang siya sumasagot sa tawag niya. Sinasabi mo ba? Sa mga nakaraang araw, nasa tabi ka lang ni Zhang Heng. Oo nga. Si Yingning ay biglang nag-withdraw ng kasal. Kaya, gusto kong ipaalam niya kay Zhang Heng. Pero ngayon, hindi na siya nakikinig sa akin. Mukhang ang ibig mong sabihin, ay nahihiya ka dahil sa kapatid mo. Tama ba? Oo, tatay. Kanina, nagalit ako at pinagsampal ko si Yingning. Si Yingning sa mga nakaraang taon, ay naspoil na ng inyong lahat. Ako rin, ay magtuturo sa kanya para sa inyo. Ikaw ang magtuturo sa kanya. Ano ka ba? Sa aming grupo, ikaw ang pinakawalang karapatan. Hindi na pwedeng manakit. Kung mananakit ka pa, may mangyayari. Tay, anong ibig mong sabihin? Walang hiya kang tao. May mukha ka pang magtanong sa akin. Tingnan mo nga, ano-ano na ang mga kahihiyan mong ginawa. Ako. Saan mo nakuha ang video na to? Hiya ko. Talaga kang walang maintindihan. Si Yingning ay ang iyong tunay na kapatid na babae. Tama ba yan sa kanya? Makatwiran ba tayo sa ating sarili? Si Shaolin, okay na rin naman ang batang ito. Para sa kanyang dignidad, hindi niya pinalaki ang issue. Ngunit alam na ng lahat. Ngayon, ang mga kapitbahay, ay nagchichismis tungkol sa atin. Si Yingning ay tumakas na sa bahay. Walang hiyamang bagay. Umuwi ka. Ako si Zhou Jianzhong. Para akong walang anak na babae. Umuwi ka. Anong VCR? Sino ang nagbigay sa'yo? Sabi ng isang tao, bayaw ng ikakasal. Kaya pala ganito ang ginawa niya. No wonder he seems like a different person. Turns out he already know everything. Honey, you're here. Honey, you called me. Today's mission. Talagang kami ang may responsibilidad dito sa squad pero hindi ako pumunta. Tama nga siya. Siyang nagligtas sa akin na bumbero, si Yang Lei. Ako. Kailangan kong hanapin siya. Ginoong Yang, nakapag-desisyon ka na ba, ang iyong asawa? Pagkatapos umalis ng Guangzhou, maaaring hindi na ako makabalik. Boss Joe, umalis na tayo. Colin, Guangzhou, ito ang dati kong pinapangarap, ang lungsod kong ipinangako na matatag siya at magkaroon ng negosyo. Colin na, Joe Yuro, sanay. Wala na tayong muli. Yang Lei, nasaan ka? Lumabas ka dito, Yang Lei. Yang Lei. Nasaan ka ba talaga, Yang Lei? Asawa, wala pa tayong nasubukan na mag-ski. Gusto mo bang maglaro ng sabay? Hindi. Abala ako, wala akong oras. Ngayon lang ako nakakita ng magandang lugar para sa mga handicrafts. Asawa, interesado ka ba?
Asawa, napaka-interesante nito. Sige, sa susunod na lang, sa susunod na lang. Hindi maganda. 3 araw pagkatapos ng kaarawan ni Zhang Heng, ay ang kaarawan ko. Sa araw na iyon, babalik ako sa bahay, at ipagdiriwang kasama ang mga magulang ko. Kung sa araw na iyon, hindi mo pa nakuha ang kapatawaran ni Zhang Heng, huwag kang pumasok sa aking bahay. Hindi na kailangan. Wala nang kailangan. Sa maraming taon na natin ipinagdaan, hindi ka kailanman nawawala sa aking kaarawan. Sinabi mo na kahit ano pa ang mangyari, laging kasama kita. Ikaw ay isang dayuhan. Ikaw na malaking sinungaling. 如果可以，我想和你回到那天相遇，让时间停止那一场雨，只想拥抱你在身边的证据，吻你的呼吸。一眨眼，一眨眼，一瞬间，一瞬间，没说好就是永远，不会变。 Kapag umuulan, madulas ang lupa. Dapat dahan-dahan ka mula ngayon. Alam mo ba, kung masaktan ka, masakit para sa akin. Yang Wei. Hindi mo ba sinabing kapag may nangyari sa akin, masasaktan ka? Saan ka ba napunta? Hindi kita maintindihan. Anong nangyari sa iyo? Hindi kita maintindihan. Anong nangyari sa iyo? 相遇之前，每个场面都被盘算 Saan ka? Paborito kong tao. Nagising ako sa iyo. 难免。 Matagal ng aktibo ay matatagalan ding magod. Ang tunay na pag-ibig ay pagpapasya. Asawa ko, sinabi mo kung paano ang mga masayang mag-asawa ngayon. Magwawala at aalis ng paraan ng komunikasyon. Hindi ka ba ganyan sa akin mamaya? Huwag kang mag-alala. Kahit na ang listahan ng mga kaibigan mo, ay natitirang isa na lang. Siyempre ako iyon. Sabi mo, HMM. 为歌唱思念。 Lumabas. Yang Wei, lumabas ka dito. Alam kong nandoon ka. Hindi. Anong nangyayari dito sa labas? May isang babae sa labas. Sabi nila asawa ni Yang Lei ay nandito para maghanap ng tao. Ate, Tara, tingnan natin. Labas. Yang Lei, lumabas ka dito. Alam kong nandyan ka. Lumalabas ka dito, sister-in-law. Anong ginagawa mo? Kung may kailangan, sabihin mo ng maayos. Ikaw si Lin Qiang. Ha, pinakamahusay na katrabaho ni Yang Lei. Sabihin mo sa akin, nasa loob ba siya? Tulungan mo akong tawagin siya. May sasabihin ako sa kanya. Hindi. Ay, ate, kalmado ka lang. Hindi tama, ate. Pumunta si Yang Lei sa Beijing. Hindi ba't dadalhin ka niya? Ano ba ang nangyari sa'yo? Hindi ka pumunta. Siya'y pumunta sa Beijing. Anong ginagawa niya doon? Magpapatawag ako ng tawag para tanungin ko siya. Ha, Yang Lei. Pumupunta ka ba sa Beijing? Bakit hindi ka kasama ang ina mo? Narito siya para humahanap sa iyo dito. Nakahiwalay na kami ni Zhou Yuru. Ngayon, estranghero na lang kami sa isa't isa. Hindi na kami magkikita sa hinaharap. Hindi kayo. Hello. Yang Lei. Akala ko dati, totoo ang sinasabi mo. Talaga bang ayaw mo na sa akin? Ayaw mo na sa akin. Anong nangyari? Hindi ba maganda ang relasyon nilang dalawa? Bakit bigla na lang sila naghiwalay? Hindi ko alam. Baka naman itong batang ito ay nag-e-enjoy sa labas. Wala na ang asawa. Imposible. Walang masabi sa ugali ni Yang Lei. Hindi siya gagawa ng ganito. Simula sa kalaswan at iiwanan. Isa lang ang posibilidad na siya ay pinagtaksilan ng iba. Pirmahan mo ito. Hindi na kita guguluhin muli. Ate. Ito'y iiwan mo sa akin. Sobrang dami ng masasamang alaala. Walang saysay na manatili pa. Kaya gusto kong lumabas at subukan. Mga bagay na walang kahihiyan.
Umalis ka. Jo Jianjong, parang wala kang anak na babae. Umalis ka. Wala na. Pamilya. Wala nang natira. Ano ang dapat kong gawin? Ano bang dapat kong gawin ngayon? Nawala pa ang trabaho ko. Pinagsabihan pa ako ng nanay ko. Maaga namatay ang tatay ko. Akala ko noon, maging pride ko siya. Hindi ko inasahan. Ganito na ang sitwasyon. Ingatan mo rin ang iyong kalusugan. Sige, sasamahan kita pa uwi. Huwag mo akong hawakan. Euro, anong ginagawa mo? Kung alam ko lang na magiging ganito, ang sitwasyon. Dapat hindi na tayo umabot sa ganito. Ano ang ibig mong sabihin? Kapamilya ko raw. Wala na rin ang trabaho ko ngayon. At ngayon ay inihahamon ako. Anong parte ako? Hindi kaya niya siyang siyang. Ako. Hindi iyon ang ibig sabihin ko. Yang. Pumunta ka sa Beijing. Bakit hindi ka pumayag na dala ang inay o inang mo? Beijing. Zhang Heng. May bagay kang gusto kong ipag-aksaya sa iyo. Anong bagay yun? Nais ko na pumunta sa Beijing. Magandang araw, Ginoong Yang. Ginoong Yang, ito na ang inyong opisina. Kakalipat niyo lang. Kung mayroon kayong hindi nauunawaan, maaari niyo akong lapitan anumang oras. Sige, Assistant Chen. Magiging pamilyar muna ako. Mabuti ang pagkakasabi. Si Xiao Yang, hindi ko akalain na sa iyong murang edad, ay napakaibang klase ka na, sa panahon na nandito ka sa kabisera. Lahat ay kinikilala ang iyong kakayahan, ipinapahayag ang pag-amin, tagapangulo, ito ay dapat kong gawin. Sige. Ang pabrika ng Red Star na ito, ay isa sa mga pinakamahalaga sa ilalim ng Shengfeng. Nais ko ipagkatiwala ito sa iyo, napamahalaan ito ng buong puso, tagapangulo, ako, si Xiao Yang. Alam kong kayang tanggapin mo ito, huwag na lang nating ipaglaban pa. Sige. Kung sinasabi ni Chairman, parinig niyo. Sigurado akong hindi, nabigo ko ang iyong tiwala, ayos lang. Huwag kang ganyan. Kapag ganyan ka, tatawag na ako. Tulungan niyo ako. Sa harap ng araw, anong ginagawa niyo? Ying Ying, ikaw ba yan? Bayaw. Ang Red Star Factory ay kumakatawan sa kabuuan ng imahe ng Shengfeng Group. Kumukuha ka ng labis na lakas laban sa mga babaeng empleyado. Wala ka bang respeto sa mga patakaran ng kumpanya? Sinasabi ko sa iyo, nagpunta ka lang dito. Anong lakas loob mo akong magsalita ganyan? Alamin mo, sa pabriko na ito, ako ang nagpapasya. Pwede kong ipagalis ka. Sana huwag kang bumalik. Kuya, siya ang Pangulo Zhang ng pabrika na ito. Huwag mong isipin na nagalit ako sa kanya. Magsisisi ako sa iyo. Walang anuman. Nandito lang ako. Mag-relax ka lang. Sige, umalis ka na. Pero ikaw, ginugulo mo ang mga plano ko, ha? Ayaw mo bang mabuhay? Ginoong Chen, nandito ako sa Red Star Factory. Pumunta ka dito saglit. Si Zhang Wultai, di ba? Nasa harap mo ang aming mataas na teknikal na direktor ng punong himpilan ng Shengfeng at ng pabrika ng Red Star, pangalawang pinuno ng pabrika ng Hongxing, si Yang. Nagmamadali kang tanggalin siya, ang tapang mo. Ginoong Yang, hindi ko rin alam na ganito ang iyong katayuan. Una ko pa lang ito, patawarin mo na lang ako, hindi na ako mangyayari ulit. Kakaumpisa ko lang, ayaw kong makagulo. Mas mabuti pang tandaan mo,
ang sinabi mo. Kung may susunod pang pagkakataon, alam mo ang magiging bunga. Naiintindihan, naiintindihan, naiintindihan. Salamat, Yang Zong. Salamat, Yang Zong. Ako si Yang Lei. Si Joe Yuro ako. Hindi ka kumikitang sa telepono ko, kaya kailangan kong gamitin ang ibang numero para makatawag ako sa iyo. Naiwan na kita ang Jiangzhou. Wala kang importante. Huwag na tayong magpatuloy na mag-aksidente. Huwag mo akong ayhang upang magsimula. Alam kong pumunta ka sa Beijing. Ako rin pumunta sa Beijing. Pwede mo bang ibigay sa akin ang isang pagkakataon? Gusto kong makita kita. Nagpakasal na kaming maghihiwalay. Walang pangangailangan na magkita pa. Hindi si Yang Lei. Yuro, anong ginagawa mo? Yung likod ng taong ito, bakit parang si Yang Lei? Paano mangyayari yun? Ang Beijing ay napakalaki. Saan ka makakakita ng ganyang pagkakataon? Bilisan mo na, naghihintay ang tiyo natin. Alam ko na. Tiyo, anong nangyari sa iyo? Parang nawala ka sa sarili mo. Kasi kanina naisip ko, na makipaglaro sa isang batang babae. Napagtanto ng pinuno habang nangyayari iyon. Nakuha muli talaga siya. Talagang mapanganib talaga ito. Anong nangyari sa iyo kuya? Hindi dito. Ang braso na ito. Sino ba yun? Siya. Siya ang akin kong babae na si Bro Yuro. Anong nangyari kuya? Hindi ko ba sabihin kanina, may isang batang babae sa aking opisina, ang bracelet niya. Pareho ng bracelet niya. Bracelet, ha, hindi ba? Walang ginang kaswerte, kakausap lang niya. Dito, nakakita ako ng matandang kaibigan. Napakalaki ng lungsod na ito. Hindi ito posible. Sinasabi ko ang totoo. Tatay Zhang. Talagang may kaparehong bracelet ang kapatid kong babae. Eksaktong pareho. Ngunit tama si Zhang Heng. Sa ilalim ng langit, walang ganitong swerte, di ba? Sige. Hindi ka ba, batang pasaway? Bakit ka nandito sa akin? Tiyo, ang laki ng pabrika ng Red Star na ito. Bigyan mo kami ng magaan na trabaho. Hindi ka ba ayos sa Jiangzhou branch? Bakit ka nandito? Sa headquarters ng walang dahilan. Huwag mo nang banggitin. May naidulot akong problema. Nawalan rin ako ng trabaho. Tito, tingnan natin ang ating relasyon. Pakihirap naman ninyo ako. Halos binabanggit na ako ni nanay dahil sa pagkakamali ko. Oo. Ang asawa ng tito, ang punong opisyal ng aking departamento. Hindi naman siya walang dahilan. Magbabalik kami at i-assign namin kayo. Tama. Bagong dating. Mahirap umusisa ang bagong puno. Pansinin ninyong pareho. Narinig mo ba? Ay. Sinabi ko na sa iyo ni Raynor. Ang laking tao ng aking pinsan. Dito sa kabisera, ang Shengfeng Group ay ang pinakamalaking punong tanggapan. Itong pabrika ng Hongxin ay mas maganda ang kondisyon kaysa sa sangay sa Jiangzhou. Tama ba, Tito? Zhang Heng, salamat sa iyo. Asawa, nandito na ako sa kabisera para hanapin ka. Saan ka ba talaga? Salamat ngayon sa iyo, kuya. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong alam kung paano na ang susunod. Huwag kang kailangang tawagin na lang. Wala na akong kaugnayan sa iyong kapatid na babae. Sige na. Sige, tatawagin na kita na Kuya Lei. Tama ba, Kuya Lei? Yung Director Zhang. Hindi ka na ba pinahirapan? Hindi. Kakaiba nga, bakit nandito ka sa Beijing? Jiang Cheng, ito ay isang lungkot na lungsod. Kaya ayaw ko nang manatili dito. Sa kabisera ng Dragon Country. Maraming pagkakataon, kaya naisipan kong lumabas at subukan. Ay, bro wait, hindi ka rin nandito. Magtrabaho ka ba sa Red Star Factory? Tama yan. Ang Red Star Factory ay naglalayong teknikal. Napakagaling nito para sa mga profesional na tao. Baka talaga, makahanap ka ng pagkakataon noon. Anong nangyari? Zhang Heng, binigyan ako ng isang full series, na eksaktong kapareho nito. Sabi niya mahalang Jade. Ngunit nagtanong ako sa ibang tao, ito ay dekalidad. Hindi ko akalain na ang full series na ito ay katulad ng tao. Puro peke mula sa loob hanggang sa labas. Ganito pala iyon.
Maghintay ka sa akin dito. Ay. Kamusta? Pakisabi na ilabas ang bracelet na ito, para makita. Ginoo. Ito ay isang jade bracelet na may emperador na berde. Napakabihirang uri. Magkano ito? Kung hindi mo bibili, hindi mo matitikman. Magkaroon tayo ng sweldo. Ilagay natin ito sa package. Salamat, ka, Yang. Antayin namin ang susunod mong pagdating. Aba, grabe, basta-basta. Naubos ang 500,000. Sobrang astig naman ito. Tama. Mukhang may charm siya. Hindi kaya. Yung boss si CEO sa mga short drama. Magbalik tayo sa katotohanan. Hindi alam natin na, sa sino ito ibibigay ang bracelet. Ang batang babae na ito, tuyong tuwa-tuwang na talaga. Ibigay. Hey Broadway, binili mo na ang pulseres na ito. Napakamahal naman ito. Hindi naman ito mahal. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Pero walang dahilan. Bakit mo ako bibigyan ng pulseres? Pareho tayong naligaw ng landas. Pareho ang sitwasyon natin. Wala akong ibang kahulugan. Huwag kang mag-alala. Sige na nga, Brotherly, ikaw ay isang mabuting tao. Sayang. Ang aking kapatid na babae ay hindi nagpapahalaga. Ikaw rin ba? Nagkamali kami ng tao. Sana sa hinahapon, makakahanap tayo ng tunay na makakasundo sa atin. Si Presidente Yang, hindi ko akalain na bukod sa mga gawain pangsunod, ay marunong ka rin ng mga kaugnay na profesional na teknikal na kaalaman. Sa ilalim ng iyong pamumuno, ang pabrika ng Red Star ay tiyak na lalago at uunlad. May utang na loob ako sa chairman. Sa lahat ng aking magagawa, kailangan lang na gawing mas maganda ang buong Red Star Factory. Lalong gumaganda. Zhang Heng. Hindi ba sinabi ng tiyuhin mo na ayusin tayo ng magaan na trabaho? Bakit ganito? Halos mamatay na ako sa pagod. Ang laki-laki ng Red Star na pabrika, nakatuon sa ilang mataas na teknikal na trabaho, tulad natin na walang karanasan. Kung wala ang tiyuhin, na laging nasa likod na sumusuporta, matagal na tayong itinaboy. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap na mabuhay dito sa lungsod. Ang tagal na ng panahon, pero wala pa ring balita tungkol kay Yang Lei. Ano ang dapat kong gawin? Yang Lei, araw-araw, Yang Lei lang ang iniisip mo. Kung alam mo lang sana ito noon, bakit ka pa nakipaghiwalay sa kanya? Noon, hindi ko pa alam ang mga bagay-bagay. Nagkamali ako. Narito na sana ako para makiusap sa kanya. Mukhang gusto kong magsalita sa kanya ng malinaw. Ano naman ang problema mo? Kakaibang pakiramdam. Parang nakikita ko na naman siya. Tiningnan niya talaga parang si Yang Lei. Ang hitsura, magkasinganyo sila. Hi. Pagod ka na ba? Nabaliw ka na. Hindi tama. Hindi ako magkakamali. Siya talaga si Yang Lei. Yang Lei. Yang Lei. Yang Lei. Ginoong Yang, ito, Asistante Chen, ito ay pribado kong usapan. Magsimula ka na. Talaga bang ikaw ito? Bakit ka nandito? Dapat ako ang magtanong sa iyo, di ba? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba talaga, nakakatrabaho ka rin sa pabrika ng berde? Ano pa ang ibig sabihin niyan? Ano pa kung hindi? Anong ibig sabihin ng nakakatrabaho ka rin sa pabrika ng berde? Di pa rin pala yata'y isang manggagawa, Panginoon. Dumating ako sa kabisera para sa iyo. Matagal na kitang hinahanap. Ginoo, pakisuyo, magpakabait ka, at saka, hindi ako iyong asawa. Nagkamali ka ng tao, asawa. Hindi ka naman ganyan dati. Dati, gustong-gusto mo akong yakapin. Sabi mo, ako ang pinakamamahal mo. Nagbago ka ng labis, hindi na kita makilala. Lahat ay nagbabago. Tulad ng ilang tao, natawag sa iyo ay asawa, nakatayo sa kama ay isang ibang lalaki. Ano sa tingin mo? Mali ako, talagang alam kong mali ako. Asawa, patawarin mo ako. Gusto ko lang bumalik sa nakaraan. Ayokong maghiwalay, ayokong. Tapos na tayo. Walang dapat ipagpatawad o hindi ipagpatawan. Narito tayo sa pampublikong lugar. Pakibantayan ang iyong asal, Yang Lei. Aaminin ko, noong nakaraan, hindi ko alam ang kabutihan. Nasa kasaganaan ako ngunit hindi ko ito alam. Nasa tabi kita noong panahong iyon. Hindi ko ito pinahalagahan ng maayos. Ngayon na wala na, saka ako nagsisisi. Sabihin mo sa akin, anong magagawa ko para mapatawad mo ako? Luhod ako. Bakit ka nakaluhod? Tumayo ka. Kung hindi mo ako patatawarin, hindi ako tatayo. Bahala ka. Yang Lei.
Talagang hindi ka na. Yung Yang Lei na kilala ko. Noon, nagmamalasakit ka sa akin. Alagaan mo ako. Huwag mong sabihin na papaklin mo ako. Kahit isang patak ng luha, hindi mo kayang ipaalan sa akin. Sinasabi ko pa. Kapag tumanda tayo, sasamahan mo akong sumayaw sa plaza. Sama-sama tayong manood ng pagsikat ng araw. Sinasabi mo pa, na manood ng pagsikat ng araw. Ngayon ayaw mo na. Paano ka sa hinaharap? Hintayin mo. Ito ang sinasabi mo, di ba? Tiningnan ko lahat ng iniwan mo. Hindi ko akalain na itong 100 bagay. Bilang iilan lang ang mga bagay na ginawa natin ng magkasama, ay palagi ko pinabayaan ang iyong nararamdaman. Alam mong sobrang mahalaga ako sa iyo, ngunit hindi ko ito pinahalagahan ng maayos. Ngunit hindi ko ito pinahalagahan ng maayos. Hindi. Hindi ka naman ganyan dati. Siguro. May pumalit na sa posisyon ko. Ay, kaya, ang diborsyo ay, ang pinakamainam na desisyon para sa atin. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Ayaw kong makipaghiwalay. Hindi ko kailanman naisip na makikipaghiwalay sa iyo. Nasa gitna lang ako ng kaguluhan. At nagkamali. Ayaw mong makipaghiwalay. Ngunit nang ikaw ay nasa kama ng iba, hindi ka ganyan nagsalita. Nagkamali ako. Nangangako ako. Hindi ko na uulitin. May dala akong ID. Pwede bang mag-reconcile tayo? Mga nasa gulang na tayo. Dapat managot ang mga matatanda sa kanilang mga kilos. Kaya, huwag magliro. Diyos ko. Matagal na palang love triangle ito. Sobrang nakakagulat naman ito. Anong love triangle? Siyempre, ito ay parang dalawang bangka ang sinasakyan. Itong babae ay napakaganda. Pero nagawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Sino bang hindi magagalit? Nakaloka, may mukha pa siyang humingi ng diborsyo. Kung ako yan, gusto ko na lang sanang banggay ng sarili ko sa lupa. Ha ha ha. Ay, anong tinatawanan mo? Umalis na, umalis na, umalis na, tawanan na. Anong ginagawa mo? Sa harap ng napakaraming tao, hindi ka ba naiiyak? Anong meron sa kanya? Bakit kailangan mong kumapit na parang isang bata, para lang makuha siya? Hindi mo naiintindihan, hindi mo naiintindihan. Basta't magbabago ako. Handa siyang tanggapin akong muli. Nagastos ako ng mabuti para makahanap siya. Hindi na naman, itapon ang kamay niya. Ay, hindi pala. Kuya Lei. Oo, ano ka? Hindi pa nga lang ako papunta sa trabaho. Ngayong araw ng laba, gumawa ako ng laba, Joe. Tikman mo. Paano kung kainin ko na? Lady, nak-aim ko na. Naisip ko lang, hindi ka pa kumakain. Ginawa ko ito para sa iyo. Joe Yingling, wala kayong iyak. Ate, bakit ka nandito? Bakit mo ako sinaktan? Itigil mo. Yang Lei. Sinasabi ko lang kung bakit, nagbago ka na. Dati, mahal na mahal mo ako, kahit na nagkamali ako. Madali mo akong pinapatawad. Pero ngayon, ikaw ay completely wala nang iniisip tungkol sa akin. Kahit magningil ako, wala ring gamitin ang pag-ibig. Siya nga pala, siya. Siya ang gustong umunat sa akin, at pinagsasamantalahan ka niya. Tama ba? Hindi po. Ate, misunderstood kaming dalawa. Ako at si Lei, kami. May T at may Han. Ikaw ay manahimik. Ayos. Ikaw Joe Yingling. Sinasabi ko lang, bakit? Bigla kang umalis ng bahay. Kahit ang mga magulang mo, hindi ka mapigilan. Kaya pala, lahat ng isip mo ay, nasa iyo na ang lahat kay Yang Lei. Gusto mo bang makipaghiganti sa akin kasama siya, at pagkatapos ay tumakas, di ba? Hindi. Ate, wala akong ganoon. Bakit siya nandito sa Beijing? At nandito ka rin sa Beijing. Nasa pabrika ng Red Star siya. Ako, at ikaw pa ang nagluto ng kanin para sa kanya. Paano mo ipapaliwanag? Ako. Tama ka. Ngunit hindi siya ang tumanggi sa akin. Kami ay nagmamahalan. Ano ang ibig mong sabihin? Napakadali. Magkasama na tayo. Yang Lei, totoo ba ang sinasabi mo? Sinasabi ko sa iyo, makisama ka sa akin. Ying, tara na.
Hindi mo ba naiisip na hindi ito patas? Sila ang mali, klaro naman. Bakit parang tayo ang may kasalanan? Huminto ka. Zhou Yingying, totoo ba ang sinabi niya kanina, Zhang Heng? Bakit nandito ka rin? Huwag kang masyadong marami ang sinasabi. Tatanungin lang kita, totoo bang nagsasama na kayo? Tulad ng inaasahan. Noong unang panahon, ikaw ang sumusi sa akin tungkol sa ating kasal. Para kay kanya kayat. Hindi ganoon. Zhou Yingying, ikaw ay masama talaga. Noong una pa akong sinamahan, ginagawa mong maganda. Hindi man lang ako pinapayagang humupo. Kaya pala nakikisama siya sa basura. Na ito. Hindi si Zhang Heng. Nakamali ka. Ayos lang. Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin. Ano bang wala ako sa kanya? Ako. Hindi mo ba iniisip na hindi ito patas? Sila ang mali talaga. Bakit parang tayo ang may kasalanan? Ang ibig kong sabihin, si Gele ay hindi isang walang silbi. Ikaw, wala ring ibang lugar na makakapantay sa kanya. Zhou Yingying, sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang nai-inlove ka? Sa taong ito, si Lei ay hindi isang walang silbi. Zhou Yingying, noong una, kung hindi kami dalawa, ikaw at siya, ay malamang naabot ko na ang 1,000,000 piso bawat taon bilang opisyal sa kumpanya. At siya, ay sana-sanang sundalo ng apoy lamang. Ngayon, nasa Beijing na kami, sa pabrika ng Red Star. Ikaw ay isa lamang. Maliit na manggagawa. Ano ang maihahambing mo sa akin? Ako ay manggagawa, ikaw ay hindi. Ano ang alam mo? Ang tiyuhin ko, si direktor ng workshop Zhang Guotai. Ang tiyuhin ko, si direktor ng workshop Zhang Guotai. Siniguro niya sa akin ito. Basta't magsisikap ako. Pagkatapos ng 2 buwan, maaaring ma-promote bilang supervisor. Sa oras na iyon, kita taon-taon ay 1,000,000. Hindi ba't madali na lang iyon? Kung ganun, ang Kratos ay rito, kaysa sa sangay sa Jiangzhou. Ito ay mas maganda, di ba? Ano bang halaga ng Jiangzhou branch? Ang Red Star Factory ay nasa ilalim ng Shengfeng Group, ang pinakamalaki at pinakamainam na pabrika. Dito ako, tataas ang lahat ng bagay. Hintayin mo lang na nasa kamay ko. Tingnan mo kung paano kita pipigilan. Kuya Lei, nakaharm ko na naman ba ikaw? Tama ba na sinabi mong ang tiyuhin mo ay Zhang Guotai, di ba? Oo, tama. Ang tiyuhin ko ay nagtatrabaho dito ng mahigit 20 taon. Maliban sa mga leader sa itaas, siya ay isang tao na nasa ilalim ng isa, ng libu-libong tao. Naniniwala ka ba? Kailangan lang niya ng isang salita. At maaari kang magsisi sa desisyon mo. Hindi ako naniniwala, alam ko lang, na kahit na andyan ang tiyuhin mo, hindi siya manggahas na ganyan. Kuya Lei, huwag kang ganyan. Yung Director Zhang, yung huli. Siya. Talagang may kakayahan yun. Naging mahigpit siya nang nakatakas kami ng ulit. Pinayagan niyang mabuhay kami. Sa totoo ngayon, huwag na nating mapahirapan siya pa more. Sino ang sinabi mo na siya ang nagmahigpit? Isa lang ang kailangan kong gawin. Hindi kayang dalhin kapag napuno na. Sila na nga ang grupo na iyon. Ha 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 ha. Yang Lei, Yang Lei, bakit hindi ko noon nakita na sobrang mahilig kang magpanggap? Ngayon, tatawagan ko ang tiyuhin ko na pumunta. Zhang Heng, magsalita ka ng maayos. Umuwi ka na. Yingying. Ayos ka lang ba? Kaya mong saktan si Yingying. Agad kang humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi. Ngayon, hindi mo na kayang ipagtanggol ang sarili mo. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Hoy. Tingo. May dalawa rito, mga walang muwang na tao. Sinasalungat tayo. Mabilis kang pumunta rito. Tingnan natin kung paano natin sila aayusin. Walang oras. Ha? Walang oras nga. Abala ako ngayon. Yung mga problema mo, ikaw na lang ang bahala dyan. Narinig mo ba? Swerte ninyo. Abala ang tiyuhin ko ngayon. Darating siya mamaya. Makikita ko kung paano kayo lalabas. Hindi pwede yan. Gusto ko sanang makita niya ito ng personal. Yung mga tao niya, gaano ka-wild, na may lakas ng loob na mag-iskandalo sa Red Star Factory. Ginoong Yang, anong nangyari? Si Zhang Heng, pamangkin mo, di ba? Nasa labas siya ng Red Star Factory ngayon. Sinasabi niyang hindi ako makakalabas ng buo. Ano? Ano to, Toto? Hindi ko rin alam.
Anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig? Sinabi ng aking pinsan na kasalukuyang nasa gitna ng trabaho. Wala akong makakaya. Anong gagawin mo dito? Gagawin ko. Alam mo ba ang resulta, kapag ganyan ka gumawa? Hindi ko alam kung ano ang aking resulta. Alam ko lang. Malapit ka nang mamatay. Ay. Makinig kayong dalawa. Ako ang tiyuhin ko. Anong posisyon ko dito? Alam nyo na. Sa lalong madaling panahon, ako na rin ang magiging leader nyo. Ano ang dapat gawin? Alam mo ba? Huwag. Anong ginagawa mo? Bakit kailangan mong saktan ang cute na ito? Kailangan pang saktan si Ginoong Yang. Kaya ako'y mamamatay din. Umalis na tayo. Tayo. Anong gusto niyong gawin? Anong gagawin? Siyempre, ikaw ang gagawin namin. Tama lang kanina sa labas. Nahihiya akong kumilos. Ngayon, nandito na, sa opisina ng tiyuhin ko. Walang problema kung sisirain kita. Hindi ka mag-move. Kuya Liay. Hindi ninyo kayang gawin ang ganito kay Zhang Heng. Kung magpatuloy kang masyadong magulo, sasapitin ko na lang ang pulis. Ikaw ay masamang tao. Anong klaseng tao ka? Walang hiya talaga. Ning. Zhang Heng, manggahas kang manakit. Anong masama kung sasaktan ko siya? Anong magagawa mo sa akin? Masama talaga siya. Madali lang siyang ayusin. Uunahin kitang sirain. Sige. Zhang Heng, sapat na yan. Yurua. Ikaw pa ba ang humahad lang sa akin? Kalilimutan ko na ang mga nangyari dati. Pero ngayon kailangan mong putulin ang kanyang mga binti. Ako ang unang hindi sumasang-ayon. Yurua. Hindi mo pa ba nakikita ang sitwasyon? Ha? Nagkasundo na sila ngayon. Nagsasamahan na sila. Tingnan mo yan ano. Nini, saan ka nakuha yan ang braso? Hindi ba? Ang ganda ng jade bracelet na ito. Ang kulay na ito. Ang material na ito, dapat ay hindi ito mura. Ang halaga nito ay ganito. 5,000. Kuya Lay, bakit mo ako binilhan ng ganitong kamahal na bagay? 5,000. Baka higit pa sa 5,000. Hindi ba 50,000? Nagastos kang masyado, Kuya Lay. Hindi. 50,000. Ha, nakahanap ako ng impormasyon sa internet. Limawang pamana. Si Yang Lay, sige. Ay tingnan mo, ang singsing niya na itim na bato, hindi ba ikaw ang nagbigay? Masama rin ang kalagayan ni Yinyin. May tao na gumagamit sa kanya, kaya ko ibinigay ko sa kanya isang itim na singsing. Tama bang braso? May problema ka ba? Walang hiya ka. Hindi ka kailanman nagbigay ng ganto akong mahal na bagay. Ito ay 50,000. Buong halaga ng 50,000. Euro. Ang ibinigay kong bagay sa iyo, hindi lamang 500,000. Naging buong-buo ako. Nakikiisa sa iyo. Iniisip kong ikaw ang layunin ng aking buong-buong pakikibaka. Gusto ko ring ipakilala kita sa lungsod at gawing maligaya ang iyong buhay. Sinasabi mo iyan. Ha? Hindi mo ba ito nakakatawa? Ano? May itinatago ka pa ba na mga bagay sa akin? Bakit ka talaga nandito sa kabisera? At itong 500,000? Ano bang nangyayari? Saan ka kumuha ng pera? Wala kang pakialam dyan. Kayong dalawa, hanggang kailan ito? Bakit kailangan niyong umiikot sa kanya? Sasabihin ko sa inyo, isa na lang siyang basura ngayon. Siya sa hinaharap, ay magiging walang silbi. Yang Lay, kung susuko ka, maaari pa kitang iligtas. Ngunit kung makikipag-ugnayan ka kay Yinyin, hindi kita mapapatawad. Kung siya ay walang silbi, kaya ikaw ay mas mababa pa sa isang wala nang ang silbi. Dumating ka, Assistant Chen. Boss Yang, ayos ka lang ba? Ang tapang niyong lahat. Nang ahas kayong saktan si Boss Yang, wala na ba kayong takot sa buhay? Anong ginagawa mo dito? Ano ba yan? HMM, ito ang lupain ng konkretong ate ko. Wala kang ibang gawin, lumabas ka na lang. Siya ang pinsan ni Zhang Guotai. Akala ko tao ni Direktor Zhang. Kahit na si Direktor Zhang, kapag nakita si Ginoong Yang, hindi siya manggahas magsalita ng ganito. Ginoong Yang. Yung Ginoong Yang na sinasabi niya, ikaw ba yun? Ang galing mo na ngayon. Kuya Lay, hindi mo ba sinabing isa ka lang? Empleyado ng pabrika, paano nangyari iyon? Ho. Huwag niyong pakinggan ang mga walang kwentang sinasabi niya. Yang Lay, Yang Lay. Sinasabi mo lang yan para magmukhang sosyal. Kailangan mo ba ng ganitong karaming aktor? Sugod na. Ako ang mananagot kung may mangyari.
Anong nakatayo ka dyan? Sugod at tapusin mo siya. Henge. Mukhang ito ay si Miss Chen. Saan ang geli sa pera? Anong geli sa pera? Noong dumating ang chairman ng company sa factory para mag-inspect, si Geli sa pera ay kasama rin. Parang siya'y executive assistant ni chairman. Ikaw ang sekretarya ng chairman. Bakit? Hindi ba halata? Hindi nakapagtataka na dati pa lang. Nararamdaman kong hindi basta-basta si Assistant Chen. Sobrang bait ni Boss Jing sa akin. Siya ang sekretarya ng chairman. Kaya naman. Yang Wei, ikaw ang chairman hindi ako. Kung hindi ka, bakit ka nagpapanggap? Tama nga, Miss Chen. Kung wala namang anuman, ito ay aming personal na alitan. Maaari kang lumingon at umalis. Ito ang pirma ng gubat. Hindi ito lugar para sa inyong pagpapahayag. Hindi ito lugar para sa personal na rigo. Kung susuko ka dito. Talaga, hindi mo talaga pinapansin. Ang mga alituntuning ng kumpanya. Pumasok, huliin mo siya. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa ninyo? Ginang, Chen, kamusta? Ito ang aking tiyuhin. Kakatrabaho lang namin. Hindi mo na kailangan para sa ganun na lang kaliit na tao. Makikipag-away ka sa akin. Walang alam sa buhay na bagay. Sino ang sinasabi mong maliit na tao? Hintayin. Bakit mo ako sinasaktan? Hindi lang kita gustong saktan. Gusto ko talagang patayin ka. Sabihin mo ang tungkol sa sarili mo. Ano na ang nagawa mo? Tiyo, makinig ka sa akin. Siya ang unang nagsabi ng masama tungkol sa iyo. Sabi niya ayaw niyang hayaan kang makaalis. Na walang dala, tutulungan lang kita na disiplinahin. Itong walang kamalay-malay na bagay. Tama ka. Talagang walang buwang. Talagang dapat itong matutunan ng leksyon. Tiyo, alam ko na ikaw ang pinaka nakakakilala sa akin. Tingnan mo. Anong siyang, kitang-kita namang gagawa siya, sa pinakamababang antas ng pabrika. At ano pa yun? Si Ginang, Chen, siyang siya, wala namang alam. Yang Lei, Yang Lei, akala ko totoo kang. Sobra ang swerte sa pag-ibig. 3 babae ang nagtatanggol sa'yo. Ngayon, ano na, malapit na ang katapusan mo. Sige, aayusin ko to. Tapos na. Ang laki pala ng kapangyarihan ni Direktor Zhang. Narito pala si Miss Chen, ay hindi kinakailangan ng pansin. Ano ang gagawin natin? Yan Le. Narito ka na ba? Mas maganda pa rin umalis tayo ngayon. Kung gusto mo, maaari kang bumalik, maaari pa kitang iligtas. Hindi na. Hindi mo rin ako matutulungan. Bakit galit ka pa rin sa akin? Nagkamali lang ako sa pagkakamali. Ginagawa ng lahat ng babae sa mundo. Ngunit para sa iyo, naglakbay ako ng napakalayo papuntang Kabisera. Para sa iyo. Uminom ako ng sabaw at kumain ng tinapay. Para lang makilala ka ng personal. Hindi ba't ang tunay kong pag-ibig sa iyo? Hindi pa sapat? Tunay na pag-ibig. Ikaw ay hindi karapat-dapat. Ito ang aking bagay. Hindi ka kailangan magtakbo. Sige, ayaw mo tanggapin. Alam mo ba, ang pinaka-importante sa lipunan, ito ay kapangyarihan. Wala kang kapital. Ang kaya mo lang. Saan ka ba galing na babae? Kapital. Anong klaseng kapital ang meron ka? Pera, katulong. Ginoong Yang. Ito ay dahil sa mabagal kong pagtuturo. Pumasok kayo. Dalhin ninyo sila pauwi. Tulak-intan ninyo sila hanggang patay. Kapangyarihan. Hindi ka ba dumaan dito upang tulungan ako? Bakit mo ako tinulak? Anong kabayakan mo humihingi? Sinabi kong hindi nagbibigay daan ang tanga. Ikaw. Ano? Bakit? Doktor ng pansihan Zhang, ang tao mo kanina. Sabi na naman, hayop ang Panginoong Yang namin. Hindi mo ba dapat ipaunawa? Oo, mayroon akong parehong card ni Panginoong Yang. Kayo parehong mga buntot. Tingnan ninyo mabuti ang bagay. Ano? Yang Wei. Talaga kang isang mataas na opisyal. Ang mga ehekutibo sa punong tanggapan. Paano kaya possible ito? Imposible. Mangyayari ba akong lokohin ka? Hindi ako kasing boring. Pinahahalagahan ng aming chairman si Yang. Labing hanga siya. Sadyang ipinadala ako rito, bilang katulong ni Yang. Bakit? Ano kaya kung patularin ako? Patula ba? Ano? GNR, Yang, Kuya Liay, lang ang nakaraan ko pa lamang ang pagdating sa lungsod ng King. May matagal pang daan para akong dalhin. Tulungan mo ako. Oo, Yang Lei, mag-asawa tayo ng mabuti. Hindi ka pwedeng manood na lang. Dalhin mo siya. Tiyo, tulungan mo ako. Yang Wei. Kuya Lei, kayo pala ang
namumuno sa Red Star Factory. Hindi mo naman ito sinabi dati. Kung sinabi ko ito, maniniwala ka ba? Hindi makapaniwala. Pero, bakit mo ako binibigyan ng ganitong mahal na regalo? Talagang hindi ko kayang tanggapin. Baka mas mabuti pang, isauli ko na lang ito sa'yo. Dahil kung ibinigay na ang bagay, saan naman nagkakaroon ng dahilan para bawiin ito? At saka, hindi naman ako kulang sa pera ngayon. Tama, ngayon, matagumpay ka na sa iyong karera. Kung hindi sana, nagawa ng ate ko ang ganitong bagay. Tiyak na siya ngayon. Sana masaya kayo. Masanay na, magpahinga ka na muna. Kita bukas. Ay hinto ah. Ito pa rin pala ang Cartier na orasan. Ito ay aabot ng daan-daang libo. Ruby, talagang mabait ka sa akin. Ano ito, Kuya Ray? Narinig ko na gusto mo ang relo na ito. Pero, noong panahong iyon, ibinigay ito ng ate ko kay Zhang Heng. Pero, ngayon binili ko ito para sa iyo. Sakit na ako. Zhang Heng, ano na ang gagawin ngayon? Dito sa Hongxing Gangguang, hindi na kami makapagtagal dito. Tapos ikaw, may mukha ka pang magtanong sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, magiging ganito ba ako ngayon? Kung hindi dahil sa iyo, mawawalan ba ako ng trabaho? Kung hindi dahil sa iyo, laging magiging target ako ng tiyuhin ko ba? Ako. Umalis ka na. Ikaw, masamang kapalaran. Ayaw na kitang makita muli. Yang Wei. Bakit hindi ka pa umalis? Magsabi ka sa akin ng totoo. Napapaalala ba talaga ako sa iyo? Oo. Ito ba ang limited edition ng Cartier? Ipinaubos ni Yingning sa iyo. Maganda. Hindi mo akong ibinigay. Ang perang ibinigay sa akin, ay ibinigay sa akin ni Yingning. Ako ang may kasalanan sa iyo. Walang anuman, huwag ka nang mag-sorry. Huwag ka nang magpakita sa akin. Ayaw ko nang makita ka muli. Yang Wei. Yang Wei. Alam mo ba, ang pinakatimpihan ng lipunan ay ang kapangyarihan. Wala kang pera. May ganoon. May business card si President Yang. Kayo tuna tanga. Nakita ko ng maayos ang mga bagay. Yang Wei. Palagi kitang minamaliit. Sobrang tiwala ko sa sarili ko. Ngayon, ikaw ay nagiging mas magaling na. Hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Kailangang maalagaan natin ang kasalukuyan. Maalagaan natin ang mga tao sa paligid natin. Huwag maghintay hanggang mawalan na, pagkat ang pagpapahinayang. Ang aking pong dalaga, anong nangyari sa iyo? Wala ka bang problema? Sasalain ko. Kayo dalawa. Sila ang pinakaangkop. Hindi na ako babalik. Hindi ko na kayo guguluhin. Hello. Bayaw. Hindi maganda, may nangyari sa ate ko. Dali, pumunta ka, dito sa Changsan Bridge. Ying. Ito ay Kuya Ray, nag-send ng mensahe sa akin ang ate ko kahapon. Tignan mo, Ying, pasensya na. Sinira ko ang iyong kasal. Sinira ko rin ang aking sariling mga kamay. Ang dapat sana'y akin na kaligayahan. Pinagsisisihan ko ito sa iyo, at pati na rin kay Yang Wei. May puwang ka pa para sa akin sa puso mo. Sabi ng ate mo, hanapin mo ako sa ilalim ng tulay ng langit. Yang Wei, pasensya na po kayo. Kung mayroon pa kayong nararamdaman sa akin, sana pumunta kayo sa ilalim ng tulay ng Changsan para hanapin mo ako. Nag-iwan ako ng mga bagay dito para sa iyo. Ganito po siguro Ray, na alam na ng mga magulang ko ang lahat. Tunay na nangyari kay ate ko. Dumating na ako mula sa paglipad. Sinasabi mo, ang kapatid ko, hindi naman siya mawawalan ng pag-asa, di ba? Nakapag-ulat na ba tayo sa pulis? Nagsimula na ang lahat sa paghahanap, pero wala pang balita. Ito ang cellphone ng kapatid ko.
Anong nangyari? Yang Lei, talagang dumating ka. Mukhang mahalaga pa rin ako sa'yo. Pasensya na at inisip ninyo ako. Naiwan lang ako sa kabisera. Pumunta ako sa isang lungsod na walang nakakaalam. Sa mga susunod na araw, gusto kong mamuhay nang mag-isa ng maayos. Ying, nakita ko na ikaw at si Yang Lei ay may pag-ibig sa isa't isa. Kapag tinitingnan ninyo ang isa't isa, may liwanag sa inyong mga mata. Sana'y maging masaya kayo. Huwag masyadong mag-alala. Kailangan talagang mabuhay para sa sarili. Anong nangyari? Anong sinabi ng anak ko? Bilesen, pakita mo sa akin. Kayong dalawa. Totoo ang sinasabi ni Yuro. Mama. Siya lang at ako, sa isang pabrika. Ang aming trabaho. Sinabi lang ni ate ko yan. Totoo yan. Kami lang ng Rainhow nagpakasal. Si Ningning ay kanyang kapatid. Paano mangyayari yan? Mga Ginoo, may kailangan pa akong gawin. Aalis na ako, ha? Dahil, kung sakaling, wala namang patutol sa inyo, ayon sa pinakabagong resulta, inaanunsyo ko, na ang bagong pangulo ng grupo ay, si Yang Lei. Pakiusap sa lahat, magbigay ng palakpakan. Una sa lahat, salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. Lalo na, salamat sa chairman sa kanyang paghubog sa akin. Noong una, isa lamang akong ordinaryong bumbero. Maaaring sabihin na walang chairman. Wala akong ganito ngayon. Sa hinaharap, gagampanan ko ang aking tungkulin. Para sa hinaharap ng Shengfeng, mag-aambag ako ng aking makakaya. Ayos. Ngayon na pulong. Hanggang dito na. Salamat sa lahat. Xiaoyang, narito ka ng talento. Ang katotohanan ay nagpapatunay. Wala akong maliit na pananaw. Hindi lang paborito mo ang teknikal na kasanayan, kundi pati na rin ang iyong kakayahan sa negosyo. Ay sobrang kapani-palitan. Sa palagay ko, sa malapit na hinaharap, ang posisyon ko bilang chairman ay magiging liin. Chairman, sobrang taas ng tingin ninyo sa akin. Narinig ko. Nahiwalay ka na sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, napansin ko ang relasyon mo kay Xiaoyong. Napakaganda. Hindi niyo ba naisip na lumalim pa? Tagapangulo, huwag kang magkalat ng kung ano-ano. Ako at siya. Mga karaniwang kaibigan lang kami. Ha. Sige na. Matagal ka nang naghihintay, Ying. Walang lege. Hindi ko akalain. Ang bilis mo namang naging presidente ng Shengfeng Group. Congratulations. Dahil ito sa iyo. Sa loob ng maraming taon, nakaranas ako ng napakaraming mga pagsubok at hirap. Kung hindi dahil sa inyong kasama, mga salita na nakapagpapalakas sa akin, hindi ko naman tiyak na kaya kong tiisin ito. Tama. Ang mga magulang ko, muli na namang binanggit ang bagay na iyon. Anong bagay? Ying, hindi ka na bata. Ikaw at si Xiaoyang, kayong dalawa, kailan ba kayo magkakaroon ng magandang bunga? Tatay, siya ang bayaw ko. Bola. Noong una, kasalanan ng ate mo iyon. Ikaw at si Xiaoyang ay mga biktima lamang. Hindi na siya nagmamalay. Anong takot mo? Tama. Si Yang ay isang magandang binata. Sa mga taon na iyon, nakakita tayo ng lahat. Kung talagang mawala ka, baka hindi na kita matagpuan pa. Napakabait na batang ito. Nanay. Talaga namang ganun ang mga magulang ko. Minsan-minsan ay sinasabi pa ito. Walang anuman, Ying. Ang iba ay mahilig makialam at magsalita, basta tayo ay walang kasalanan. Ayos lang iyon. Tama po ba? At kung sasabihin ko po, anong gagawin ko kung may kulang ako sa loob?